Ako po si Christian Santos o mas kilalang Zirian Hamstery. Isa po akong hamster hobbyist. Bali, nag-start po ako ma'am na mag-alaga ng hamster year 2014. So, nagsimula lang din siya sa bigay hanggang sa naparami ko siya. Nag-enjoy ako kasi marami siyang patterns at saka mutations. Pero sa dami ng hamster na nilalagaan ko, mas nagustuhan ko yung short hair Syrian or yung tinatawag na golden hamster. Paborito kasi hamster eh. Tutuwa ako sa kanila pag naglalaro sila dun sa bahay nila, ganun. Nakikita ko pag pinipicturean ko sila, ang cute nung nung image niya. Parang nakaka-relax para sa akin. Dati kasi medyo hindi ako pasyensyoso. Pag nag-alaga kasi ng hamster, lalo na pagdating sa breeding, kailangan mahaba yung patience mo. Minsan, andun yung point na pag nanganak sila ng 7 hanggang 9 na piraso, lalo na pag maganda yung mutation ng hamster, minsan namamatay. Yun yung pinaka-challenge sa akin. Ito yung isa sa mga paborito ko, 2 months old na banded blue. So sobrang pa nito, skitty, saka hindi pa siya ganun kating. Actually, ang pinaka-paborito kong pattern ng golden hamster is dilute na GH. Also known as, kasi siya, blue. Pagka pinag-mate mo yung ganung genes, maliit lang yung percentage na blue din yung ilalabas. So, dito sa akin, na-challenge ako pagka ganun. Mahirap siyang i-breed. Saka, mahina yung percentage nung magkaroon ka ng ganung pups. Ang characteristic talaga ng isang hamster is, antukin sila. Kasi sila? Crepuscular. Meaning to say, day shift, sila, tulog, mas active sila pagka gabi. Para po sa mga gusto mag-alaga ng hamster, ito po yung ilan sa mga kailangan nating gamit. Ipoprovide natin ito, bin. So, itong bin na to, kailangan yung ibabaw niya may wire top. Ikakat natin siya kasi ang purpose nito is for ventilation. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng kusot. Yung paglalagay sa kusot, depende sa laki ng bin. Para sa akin, kailangan pag nag-aalaga ka ng hamster, number 1, kung sila ba comfortable dun sa bin at saka yung sa size nila. Kasi minsan naglalagay tayo ng hamster na malaki, tas hindi siya komportable dun sa bin niya, so hindi siya makapaggalaw ng maayos. So yun lang, napupuna ko lang, kailangan kung yung hamster mo, kailangan aralin mo din. Kasi lahat naman tayo, bago tayo mag-alaga, ako, inaral ko rin muna bago ko nag-alaga ng mga ganito. At saka, kailangan malinis ka lagi. Minsan, yung mga, yung mga dumi nila na andun lagi, ang pagpapalit ko kasi ng kusot, every 2 weeks. Pag masyado kasing sag na yung kusot, basa na, pwede silang magkaroon ng sipon. At saka, contaminated sila sa dumi. Nilalagyan ko to ng tap water 60 ml. So, dito nyo po ilalagay yan. Ayan. Dinesign po talaga yan para sa gantong bin. Tapos, yung pagkain po, ito yung food mix nila. Ang paglalagay lang po hanggat maaari, 1 tablespoon or as long as konti lang din kasi nangyayari, hindi rin nila nauubos. Kasi hamster, meaning say to hoard. Kukunin nila dito yan sa food dish and then i-hoard nila, ilalagay nila kung saan silang komportable na nest. Sikreto ko talaga, gulay, every other day. Malunggay, broccoli, carrots, saka patatas. Pero lahat yun, binoboiled ko muna para malis yung contamination. So ito, pag naglagay tayo ng pagkain, dito lang siya sa gitna. Tapos yung hamster natin, ito po. Ito pong na to is a basic procedure ng pag-aayos ng bin para secure yung hamster natin. Ang pag-aalaga ng hamster is a continuous learning. Magandang aralin muna nila yung care sheet para nang sa ganun, alam nila na yun yung proper handling saka proper procedure sa pag-aalaga ng hamster para hindi rin masasayang yung pag-aalaga nila.